Hi guys. Well, marami na kasing humihingi ng build sa Ego L. Yung ganitong atomizer. Okay, so, well, matagal-tagal na nasa akin to. Ayoko lang galawin. Medyo nakukonsensya na ako sa inyo. So, gumawa ako ng single coil Bakero inside. And marami kasi nagtatanong paano daw ba gagamitin yung Bakero sa Ego L. So, ito po ang sagot dyan. Kung makikita nyo po, single coil lang po talaga siya. And kung makapansin nyo, nakaangat ang tornilyo. Marerecommend ko po sa lahat ng may atomizer na walang butas, yung mga poles ng atomizers nyo. Tanggalin ang tornilyo, gawin ang build. Siyempre may paa, di ba? Pasok nyo po yung paa sa butas kung saan ikinakabit ang tornilyo. And then, alalayan nyo lang po, unti-untiin yung itornilyo. Kung napapansin nyo nga, sinabi ko kanina, hindi siya nakatodo. Kasi hindi naman importanteng lubog na lubog yung tornilyo unless tatama yung tornilyo sa takip. Okay? So, ba't ko ginawang ganyan? Yan para maipit at masakal yung wick ng Bakero. Okay? So, for Phoenix atomizers na walang butas, tulad pati ritong Ego L na wala rin butas, this is the best thing that you can do. Imbes na iniikot nyo po sa tornilyo, pahirapan lang kayo nun. Ipitin nyo na lang po sa loob. Hindi po siya pareho ng normal na string cantals na pag ipinasok nyo, hindi na magkasya tornilyo. Since flat nga po ang Bakero at manipis, kahit po ipitin nyo ng tornilyo yan, hindi basta-basta mapuputol. Matibay po yan. Okay po? So, malinaw po yan. So, pakita ko po sa inyo kung ano po yung lumabas na resistance nito. So, ito po. So, 1.5 po. So, mabait sa baterya. Ha? And, sakto lang. For single coils. For dual coils kasi, talagang mababa talaga yan. So, just to give you an idea, ito yung Ego. Ito po yung Nimbus ko. Ang Nimbus ko po ay naka-dual coil. So, para makita nyo po yung resistance ulit, ha. Sarado ko lang. So, ito po, Nimbus. Alam ko below 1 ohms to eh. Ayan. So, ito po, 0.9 po. So, medyo stress talaga sa baterya to. Bumababa pa ng 0.8. Ganun talaga pag dual coils. Okay po. Okay. So, testingin ko po. Pakita ko na rin po sa inyo. Sa Hornet, ganun din. Single coil. Ayan po. Using Bakero po yan. Single coil lang din po. Finally, nagka-Hornet din. Na sarili ko. Hindi rin trade sa Ira na Alibata kung gusto nyo. Kagabi ko lang nakuha to. Ay, ano ba yan? Gulo. Dali. So, ayan po, 1.6. So, makikita nyo po, Bakero, depende po sa pag-build nyo, kaya po niyang abutin yung hinihingi nyo resistance na gusto nyo mataas para mabait sa baterya on single coils. Wala po tayong problema dyan. Again, wala pong magic ang builds ko. Ang builds ko po napakasimple. Ang gamit ko po palagi 2mm wick. Doon po ako sanay.
kung makikita nyo po, ito po, may 3mm din ako. Makikita nyo naman yung depression ng taba ng 2mm sa 3mm. Dito po ako sanay. So, pag 2mm po, ang gamit ko is tatlong strands palagi. Pinuputol ko lang. Tatlong strands, bundle nyo, parang nakaganyan, kutan nyo na 4 na beses ng bakero. 4 to 5, depende po sa inyo. May po, so unahin ko po pakita sa inyo vapor production ng Eagle L na firing at 1.6. Tama, lumabas kanina, no? Ay, may isa pa po pala akong atomizer papakita sa inyo. Wait lang po. Ito po, Agati. Single coil build lang din po. Puro bakero po ang gamit namin dyan. And 2mm wick. So, check po natin yung resistance niya. Kung ilang ohms. Okay, so naglalaro siya between 1.6 to 1.7. So, still, battery friendly po. Airflow control. Okay, so ngayon po, testingin na natin. Eagle L. Walang drip tip. Okay ka. Ano nga lang? Okay, buksan na yun. Okay, so, well, may nagpadala po sa akin ng samples. For tonight, I'll be using this Puff Me brand. Okay po siya, masarap. This one is Danger Line. Sarap siya, tobacco siya. I'm not much into tobacco, pero sobrang na-appreciate ko talaga yung lasa nito. Okay ito. Even my dad agrees na it's good. So, hindi niyo po nilalabanan si Mon Bandola. Hindi, wala daw siyang gustong ilaban sa Wiggies. Pero ito po. Try po natin, ha. Bagong bills talaga naubo ako. So, for single coil builds, okay pa rin siya. So, kung gusto niyo po makatipid sa baterya, ayun yung stress ng baterya, go for single. Pero kung gusto niyo po talagang, kayo po bahala dyan. Siyempre, personal preference po yan. I have my own preferences pagdating sa vaping. And tulad nga ng pinost ko yung isang araw, be responsible pag nag-vape po kayo in public. Okay lang po magpabuga tayo ng maraming uso as long as we're in a private place na wala tayong na-offend na ibang tao. Okay? Okay. Try na po natin yung Hornet. Ay, siya mo. 1.6 ohms. 1.6 ohms na pala. Itong Hornet, ilan ulit? 1.5. 5? 1.5. Run you to 1.6 to 1.5. Si Jobber po yun, yung kumukuha ng video. Yung lagi ko pong kasama sa Vape Meets. Halimaw na rin po mag-build yan. Lagi lang inaantok. Sumagot.
makita, syempre iba po talaga ang buga ng dual coil sa single coil. So, this time I'll be using Nimbus. Sayang nga lang, dapat kanina may video na to eh. Yung Chiati. Kaya lang, medyo worn out na yung ano niya, yung insulator. So, bumigay siya after doing a build. So, sorry po sa mga, pasensya na po yung mga naka-Chiati. Wala po akong magagawa. Hindi ko lang alam kung ano, hindi ko na-rebuild pa ulit tong Nimbus, pero I'll try. Halos parang pareho lang eh, no? Oo naman. Iba talaga pag bakero eh. Wala akong masabi. Lasa ng juice, solid. And, hindi ko po alam kung kasalanan ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Tine-check ko po yung resistance nito. Hindi ko mapalabas to sa immortalizer. Hindi ko alam kung bakit. Pero this one's working. Kaya pala. Kaya walang resistance. Okay. So, hindi ko alam kung bakit. Dahil hindi ko pa siya nakakalkal ulit. Bale, check ko na lang ulit mamaya. Kung bakit hindi pala siya nagpa-fire. Kaya pala. Sorry. Gets ko na kung bakit. Try rebuilding mamaya. To be continued na yan, To Joe. be continued na lang. Pero yun po, makikita nyo po na kahit na mataas ang resistance, tulad po nung 1.5 to 1.6 to 1.7, okay po siya. Diba? Ngayon, yung iba, naiintindihan ko naman po yung iba talaga. Depende, kanya-kanyang trip. So, gustong malakas na malakas ng vapor, okay naman po sa akin yun. Diba? Pero ang akin lang po, maging disiplinado po tayo. Wag po natin ipagmayabang ang vapor production natin sa muka, sa harap mismo ng ibang tao na hindi na naman natin kakilala. So, pag nasa public kayo, please lang, huwag tayong pasaway. Kakaunti pa lang tayo, huwag natin ubusin yung vapor sa Pilipinas kasi pare-pareho tayong masisita dyan. Tandaan nyo palagi, isang bulok na kamatis, lagay nyo sa isang basket ng mga fresh na kamatis, lahat mabubulok. So, tulungan lang tayo. Okay, last but not the least, Agati. Pero si Jobber po nag-rebuild na ito. Siya po ang master ng Agati sa amin dalawa. Alam ko gusto marinig yan, brother. Testingin ko po. Yung tinatawag po niya na Agati Airflow Control. Walang tangke. Lakas ba tayo? Sakto lang. Bumubula. Kaya nga sinabi ko na sakto lang eh. Wait lang. Ulit. Take 2. Hindi ko alam. Ano hipakin eh. Grabe. Ano ba ito? Ano pa? Ski ako, hindi ko maipak yan. Pero, napabog ako ng malakas. Okay naman. Kaya hindi ko talaga alam paano gamitin. Para sa video po nito, kung paano production, Ako na maglalabas. gagawa lang po si Jobber mamaya.
Pero yun lang po, pinaka habol ko po rito talaga sa video is yun po, yung Eagle L po, kasi marami na po nagre-request nun. And at the same time, po, ito, Danger Line, sarap. This juice is from Laguna. So, the name is Puff Me. I tried all 6 flavors. They're good. Ito pong, saan ba yun? Itong Dancing Dead na flavor, it tastes like Starbucks Frap. Sobra, sarap. My daughter likes it very much. Init. Okay, well, yun po, wala naman po ako may papakita na hindi na po ako gagawa ng tutorial since almost everybody knows naman. So, yung mga hindi po nakakaalam kung paano yung ginagawa namin build, same thing. It's kung 1mm is 6 strands. Kapag 2mm, 3 strands. Pag 3mm, 2 strands. Then, as always, 4 up to 5 loops ng Bakero wire. Sakalin nyo lang po, as in talagang sakal. So, pagpasok po sa poles, kung may butas yan, hilahin nyo lang po hanggang sumikip, tornilyo. Kung wala pong butas ang poles, tulad po ng pinakita kanina sa Eagle L, pasok nyo lang po sa butas and then ipitin nyo ng tornilyo. Make sure lang po na masasakal yung wick bago nyo siya itodo ng pagkakasara yung hindi nagagalaw yung build nyo sa atomizer. Okay, so, well, gusto ko lang batiin yung Visayan Vapors. Maraming salamat, nakarating na sa Visayas area ang Bakero Wire. Maraming salamat po sa inyong lahat. At nakikita ko po yung mga comment nyo regarding Bakero Wire. We're very happy na nag-enjoy din kayo as much as we do here in Manila. So, very soon, darating na po ang Bakero Wire sa Davao. And I'm proud to say na we already have Bakero Wire in Canada, right? And then, may kausap po ako na taga Malaysia. He's ordering Bakero from me as well. And, meron pong kukuha na ng wire, dadali na po sa California. So, yun lang po. And, salamat nga pala kay Jay De La Rosa dun sa Eagle L niya. So, Jay, there's your Eagle L. I made it work. Again. And sa Puff Me, salamat. Salamat for sending over some samples. Definitely. High grade, masarap. I definitely recommend this juice. Sobrang sarap. So, paano guys?